Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Ano man po ang inyong time zone mga kaibigan, magandang umaga at magandang hapon po sa inyo. Ako po si Edwin Eusebio, ito ang Media Health Forum, live and direct mula po naman dito sa Quezon City, Philippines. Muli magiging magaganda naman ang ating magiging paksa at talakayin ngayong umaga. Bahagi po ng ating patuloy na paglilinaw at advocacy, hingil po sa ating binibigyang paglilinaw na nauugnay po dito sa medical cannabis at mga bagay na may kaugnayan dito. But of course, hindi ho yan ang gagaling mismo sa amin, kundi yan may mula sa mga bibig at talino ng ating mga guest panelists. Kasama ko po siyempre pa sa ating co-host si Lakay Rolly Gonzalo. Lakay, good morning. Lolo, Rolly, Lakay Gonzalo, magandang umaga. Thank you for joining us. Of course, ang ating pong special guest ay ating ipakikilala, but without further ado, nandito muna ang ating big boss Bauer Tech Corporations, si Dr. Richard Dixon Gomez. Doc? Magandang umaga sa inyo lahat, Edwin, Lakay. Ganun na rin sa ating special na panauhin ngayon, si Dr. John Chope. Magandang umaga lahat. Lalong-lalo na po sa lahat ng nakikinig at taga-subaybay ng ating Media Health Forum sa ating mga kasamahan ngayon from media at ating mga vloggers sa ngayon. Mahalaga po pag-uusapan natin ngayon. We will give you updates sa mga nangyari nung nakaraan na linggo. Last week, nagkaroon ng Congress Committee hearing, Joint Committee hearing on cannabis. At this week, magpapatuloy naman ang aksyon sa Senado. Magkakaroon ng Technical Working Group na kung saan ang inyong lingkod. Ako po ay kasama sa Technical Working Group sa Senate para sa cannabis din po ito. Ang tabayanan po ninyo, maging magandang talakayan natin. Lalong-lalo na sa ibabahagi ng ating special guest ngayon, si Dr. John Chope. Papakilala po sa atin. Opo, ang ating panauhin mga kaibigan, si Dr. Dr. Rodolfo John Ortiz Chope ay isa ho sa mga kinikilala at multi-awarded researchers, sportsman. Kasama ho namin sa kaninang hanap buhay ito nila kayo. Being a journalist, critic, political analyst, and also media practitioner. Siya po ay may hawak ng mga certificate degrees, 1 bachelor's degree, 2 master's degree, and 4 doctorate degrees. He was also confirmed as honorary doctorate degrees in pro-democracy studies at denominational theology. May akala ko yung si father na rin po ito. No? So being spiritual, lahat na ho ay taglay na ni Doctor. He is a member of Mensa International Organizations of Individual and an Extraordinary IQ or Intelligent Quotient. So napakahaba ho ng kanyang background at alam na ho natin yung kanyang taglay na katangian ay makapagbibigay linaw sa ating mga magiging punto ng katanungan ngayong umaga. Magandang umaga po, Doc John. Magandang umaga, Lakay. Magandang umaga, Edwin. Magandang umaga, Dr. Richard. Gusto po kayo? Ayan. Sa ating mga member panelists, kinikilala lang natin at nandito, welcome ang grupo ni Philippine Bloggers Association League, Philippine Bloggers League ay kasama natin. Kaya't siguro ang inyong mga telepono, ang inyong mga social media pages ay puno ngayon ng itong live broadcast na ito na kung saan nila dinadala ang ating po namang magiging talakayin. So, simulan natin ang ating paksa sa pamamagitan ng kanina, agad na binukas na sa atin ni Boss Richard Dixon Gomez. Matanong muna natin, dahil nitong nakalipas na mga araw sa Richard ay naging sentro ka ng mga pagdidig, particular dyan sa Congress. Ano ba ang talagang mga paglilinaw at pag-aalinlangan po na itinatanong ng ating mga kinauukulan hinggil po dito sa ating advocacy? During the nakalipas na Congress hearing, joint yun between Committee on Health and Committee on Dangerous Drugs. Magandang balita po ito sapagkat kung 15 o 20 dumating ng mga congressman doon, lahat sumasang-ayon sa medical cannabis. Lahat sila. Wala ni isang tumutol. Wala ni isang tumutol. Ang pinag-uusapan na lang doon, halos lahat din ay sumasang-ayon
na kailangan yan ay locally manufactured. Kaya naman natin gawin. Isa lang, 1 out of the 15 or 1 out of the 20 lang ang naniniwala na mas mura ang imported na cannabis. Kasama na rin doon sa pinag-uusapan, ipinupunto ng FDA na hindi naman daw kailangan isabatas pa ang legalization ng cannabis sapagkat pwede naman daw gumamit ng CSP or Compassionate Special Permit. Ipinagmamalaki nila na eto nga daw may 20,000 applicants nga daw sila ng CSP at hindi na daw kailangan ng illegalize pa ang cannabis. Yun ang kanila sinasabi. Nilinaw ni Congressman Albano, sabi niya, okay, through the years and out of the thousands of applicants, ilan ang binigyan nyo ng special permit para mag-import ng cannabis? Ilang pasyente? Kasagot-sagot ng FDA, isa. And out of all the isa na binigyan nyo ng permit, ilan ang nakabili? Yung kaisa-isang binigyan ng FDA na permit nasa harapan niya, hindi pa nakakabili because it will cost 1.7 million pesos for one patient per year. Yun ang pinagmamalaki ng FDA na hindi na daw kailangang isabatas yan dahil meron ng special permit. Lumalabas na, very impractical. Lahat ba ng mga pasyente, kulibo-libo, has to undergo the process? Maraming requirements ng DDB, maraming requirements ng PDEA, maraming requirements sa FDA, at saka mabibigyan ng isa na permit at wala pa nga nakabili. Kaya ang punto doon ng mga congressman is, bakit kailangan natin? No, we should legalize it. We should legalize it. Yun ang napag-usapan nung last week. So, maraming salamat. Medyo mahaba pa pala ang magiging paksain na yan ng Doc Richard. But anyway, andito ang ating guest dahil pinag-uusapan namin kanina off-air bago tayo mag-saming papawid. Dahil tinatanong ko si Doc, ano ba ang nagiging dahilan para maging mabagal ang pag-usad nito? Una, yung economic implications nito, Doc, bakit? Gaano bang kalaking halaga talaga ang involved dito kung sakaling talagang mag-i-evolve o gugulong sa merkado itong atin po namang pinag-uusapang medical cannabis? Alam niyo po mga kaibigan, sa usapin ng medical cannabis, minsan tila di nauunawaan ng mga mamamayan ang implikasyon at kagandahan nito na maidudulot sa kalusugan at lalong-lalo na sa mga nangailangan na may sakit sa ating bayan. Nung kami nasa kongreso ni Dr. Richard noon ay na-discuss nga ang maraming mga aspeto na kung saan ang medically talagang accepted na. Merong mga punto, may mga kumukontra, pero usually nagiging perception sa malayong pagkakataon. So sa punto pong ito, kung aking ipapaliwanag ang konteksto ng pangangailangan o bakit kinakailangang ma-legalize ang cannabis is that siguro i-spell out muna natin kung ano mga ito. Mag-start tayo sa letter T. Ano ba yung letter T? It is timely. Why? Because there is now a call for every nations in the world, even the Filipino people, because marami nang may sakit na nangangailangan ng medical cannabis. At sa puntong yan, nang nasa kongreso nga kami, ay halos lahat ng mga kongresista ay naniniwala dito. Maari na lang siguro ng mga hindi naniniwala dito, ay mga kongresista na may naglalabing mga pharmaceutical firm na kung saan ang kanilang mga negosyo ay mapupurnada pag ito'y na-aprobahan pagkat maraming taong gagaling at maraming taong di na mapupunta sa ospital. Pangalawa po ang letter I. Ano po ba yung letter I na aking sinasabi? Ito pong internationally accepted na po ang medical cannabis. 60 nations worldwide. At padami pa ng padami. Mismo ang Amerika nang unang nagdeklara na illegal ang medical cannabis, sila ngayong nangunguna at porsigido na gawing legal ang medical cannabis. Ano ba isang letra? M. Ang punto na po nito para maisakatuparan, ba't kailangan is that it is only for medical use, not for recreation. Yan ang kinakatakot karamihan ng mga tao kung saan masyadong advance sa mag-iisip. Sabi, pag naging legal ba ang medical cannabis ay marami na magiging high at marami na magiging addict. Hindi po yun. Kasi pinag-usapan lamang natin dito yung gagamit na may sakit. Hindi po ito gagamitin bilang may bisyo. Sabi nga, nung aming na-discuss noon, itanggalin mo lang yung tetrahydrocannabidiol is that
yung THC, wala na yung hallucination effect at purely medical na ang ating pupuntahan. Ang sunod pong letra ay P. Ito po yung pinaka-importante para maaprubahan ang ating batas sa medical cannabis. Ito po yung pedagogy na tinatawag. It is the concept of education. Ang problema po, maraming miseducated na Pilipino na kung saan ang pag-iisip nila sa cannabis ay pag ikay tumira nito at ikay kumuha nito, ikay addict. Pag ikay may sakit, ikay addict. So, yan palagi nag-iisip. Huwag nating gawing legal ang marijuana pagkat tataas ang krimen, magkakagulo ang Pilipinas. Pero ang sabi nga natin, ito lamang ay para sa medicinal na pamamaraan. Ang sunod ko pong letra ay letter U. Ano pa yung letter U? It would uplift the economy. How would we uplift the economy? Because there would be it would become a cash crop, 'di ba? Na kung saan tayo maging exporter ng medical cannabis sa ibang bansa. Para nung nangyari yung mga panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kung saan naging cash crop ang coconut. Kaya tinatag ang Philippine Coconut Authority. Sila ngayon magiging otoridad na sinasabi. So, sabi nga natin, tataas ang income, magkakreate ng empleyo, maraming oportunidad at marami ding tao ang magiging malusog at mape-prevent ang ilang mga kasakitan. So, ang susunod natin ay why? Ano ba yan? It would yield to the decriminalization of the use of medical cannabis. Ang problema po sa kasalukuyan, pag ikay may sakit at gumamit ka ng cannabis, ang tingin sa iyo ay addict at illegal. Pwede ka pang arestuhin kung wala kang permit o wala kang ano. Biruin mo, may sakit na gumagamit, aarestuhin mo pa. Napakalupit naman ng ating lipunan. Ang susunod po natin ay letter O. Kailangan po ng isang organisasyon na magmo-monitor o magsusupervise ng medical cannabis. Kaya nga po sa proposal ni Congressman El Rey Villapuerte na Philippine Cannabis Development Authority, ito po ay napapanahon. Pagkat iba ng FDA po at iba pang bureau na sasabihin natin ay walang otoridad sa usapin ng cannabis. They might go to tropical medicine or something. Pero pag natatag itong Philippine Cannabis Development Authority ay magkakaroon na ng mga eksperto na kung saan ang tugon lamang ay cannabis. And the last is letter G. It would give way to the development and also the healing of every Filipino na kung saan nangangailangan ng kagamutan. So, ito yung punto na kung saan it would give hope to people to extend their lives. So maraming mga Pilipino nangangailangan ng ganitong gamot pero hindi na-extend ang kanilang buhay. So it would give way to everybody to have a hope, to have a second life, or to extend their life. Kaya nga po, pag in-spell out ko po yung aking sinabi, T-I-M-P-U-Y-O-G, Timpuyog po ang yun. So kailangan, para po sa may isa katuparan ang medical cannabis, ating pong alalahanin ng salitang timpuyog. Ano po yung salitang timpuyog? Ito po yung salitang Ilocano sa unity, movement, pagkakaisa. Kaya ang aming pong organisasyon na Timpuyog Pilipinas na tinatag namin, kasama si Senator Amy Marcos, si Pangulong Bongbong, at ang aming chairman si General Lanchon at Pangulong si Amado Espino. At ako ay tumatayo yung Secretary General. Ang aming pong grupo ay tinayo para maging tumulong sa pamahalaan bilang think tank magbigay ng mga suwestyon. At isa na po ito sa aming tinataguyod na kung saan ang makita natin ang maisa katuparan sa pamamagitan ng polisiya. Noong ako po yung na-invite sa Kongreso kasama si Dr. Richard Nixon Gomez, dalawa po yung Richard Gomez doon kasi si Congressman Richard Gomez at isa pa si Dr. Gomez, kaya nalilito po sila doon. So sa usaping pong yon, ako po yung na-imbita pagdating sa konsepto ng polisiya. Importante lang po, magkaroon ng matatag na polisiya ang maisasakatuparan pag naipasa ang Medical Cannabis Act. Remember po, pag nadidis ang cannabis as a dangerous drugs, hindi na to maisasakop ng 9165 o hindi na sila pwedeng i-considered as a dangerous drugs. Ito na po ay magkakaroon ng violation dun sa Medical Cannabis Act. At depende lang po yan sa ating mga mababatas na dapat lagyan na malalalim na penal cost ang aabuso dito. So,
Ako po hindi naniniwala na maabuso ito pagkat sa pamamagitan ng responsableng otoridad tulad ng Philippine Coconut Authority at enforcement na gagawin ng mga alagad ng batas para dito sa pagpapatupad ng practice ng paggamit ng medical cannabis bilang alternatibo o hindi lang alternatibo, parang tanging tugon para mabigyan ng solusyon ng problema ng bawat pasyente may sakit sa ating lipunan, siguro po may sasakatuparan natin ito. Walang abuso, walang violasyon, at kung sino man magbabiolate, sila ay mananagot sa batas. Yun po lamang. So sa ating mga kasama sa media, mainstream at maging sa social media, nasa ating inyong pagkakataon para magtanong. Si Rapi Rico. Hello po. Ayan. Good morning po sa lahat. Ang tanong ko po kay Dr. Richard Gomez. Sir, nabanggit niyo po kasi kanina na meron individual na nabigyan ng special permit. Ano po ito, kumpanya o sino pong individual? Ang binibigyan ng compassionate special permit ay ang pasyente. Pasyente. Kaya kaisa-isang pasyente lang out of the thousands na nag-apply, out of the so many years ng existence ng FDA, meron silang ipinagmamalaking kaisa-isang pasyente na nabigyan ng special permit para bumili ng cannabis sa ibang bansa. Pero 1.7 million nga ang halaga, hindi na rin sila bumili. Hindi. At ang problema pa nila, gano'n na nga kamahal, kailangan nila ng isang importer. At walang pharmaceutical company na willing mag-import para sa kanila kasi nag-iisa lang siya. Lugi yung permit na kukunin ng pharmaceutical company. Doc, sabi mo, may pinuntahan ka sa California, nakakaya ng Bawartec? Oh, yes. Nung mga 2 weeks ago, nagpunta ako sa Estados Unidos. Ang pagsasatupad ng legalization ng kanilang cannabis ay per state and per city. Ang isa sa mga nauna dyan ay ang California at ang sentro ng California ay ang Sacramento, nandun ang kanilang capital. Sila rin ang una nag-legalize ng cannabis sa California, ang Sacramento. So I was there 2 weeks ago at pinuntahan ko yung pinakamalaking facility nila, about 6 hectares, na meron silang indoor plantation, cultivation, at meron silang processing at nagpo-produce sila ng mga gamot. Yung kanilang manufacturing is about 2 hectares big. Malaking facility yon. At I'm willing to share with you pictures. Pwede natin ipakita mamaya dito yung pictures ng pag-ikot ko ron. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil hanggang kaloob-looban ng kanilang facility, mula sa pagtanim, hanggang sa pag-harvest, hanggang sa pag-process, hanggang naging gamot na, ay pinasok natin. Dahil ang kasama natin sa pag-ikot doon ay ang head ng kanilang cannabis division, head ng kanilang cannabis department sa Sacramento, California. At ano masasabi ko? Maraming levels ang output ng cannabis manufacturing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ang pinakasimple, 7 yung number 7 ang pinakamahirap. 1 ang unang-unang extraction. Masasabi ko po, nagagawa nila sa facility na yon ang 1 extraction. Yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, hindi po nila nagagawa. At yun ang kaya natin sa Bawartec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May mga simple pa pati sa cultivation. Kaya nilang magtanim, magaling sila indoor. Hindi nila kaya ang cloning at tissue culture, ina-outsource nila. Napakalaking facility, multi-million-dollar facility ito. Pero ang cloning at tissue culture, ina-outsource nila. Ang Bawartec, kasalukuyan, kaya nating gumawa ng cloning at tissue culture. Siyempre, hindi pa sa cannabis. Pero sa lahat ng halaman, kaya nating gawin yon. Isa pa, hindi nila kaya ang testing, in-house testing para sa isolated compounds. Ina-outsource pa nila pati ang mga isolates. Good news, Bawartec, kaya nating gawin yon. Yun lamang ang kasagutan sa katanungan.
May nabanggit kanina si Dr. Jan Chope. Ang ganda ng kanyang mga punto eh. Which is yung socio-economic impact ng legalization ng cannabis. Siyempre, pinag-uusapan natin paano nakakatulong ang cannabis sa isa, dalawa, tatlong pasyente. Pero kung ikukulong natin ang sarili natin doon sa sinasabi ng karaniwang mga manggagamot ngayon sa Pilipinas o ng maraming manggagamot sa Pilipinas, eh hindi ito makakaapekto sa kalusugan ng maraming tao. Bakit? Sa ngayon, ang binibigyan lamang ng compassionate special permit ng FDA ay yung mga bata na may Dravet syndrome ng epilepsy. Very limited. Siguro wala pa 100 bata na gano'n sa buong Pilipinas ang meron. Eh, anong pakinabang ng legalization ng cannabis if you're only talking about a few people? Where in fact, na napakaraming sakit ang saklaw ng cannabis. Hindi lamang yung Dravet syndrome. Sino ba sa inyo dito may anxiety? Anxiety. Yung may nervous na, hindi mo maintindihan, ba't ka may nervous, nagpapanik at ka. Sino may depression? Masaya na mga kasama mo, pero ikaw, pag uwi mo sa bahay, ang lungkot-lungkot mo. Diba? Sino merong sleep disorder? Hindi makatulog. Sino meron yung Parkinson's, Alzheimer, o sino may kamag-anak na may severe pain, may cancer, severe pain, umiiyak na, binibigyan na ng morphine, hindi na tinatalaban. Ano na ibibigay natin na gamot? Libo-libo, daang-libo ang kababayan natin na may karamdaman na maaaring apektuhan o matulungan ng legalisasyon ng cannabis. Kung susundin natin ang kasalukuyang direksyon niya, ang gusto is medical cannabis S2 prescription na maaaring neurologist or probably oncologist lamang ang magre-reseta. Eh paano itong may anxiety, may depression, lahat? Pupunta ka muna sa neurologist o sa oncologist. Bakit hindi natin hatiin yan? Ba't di natin hatiin? So that the masses, ang masa ang makikinabang. Una, yung medical cannabis na merong THC, merong psychedelic effect, high effect, kailangan ng reseta ng neurologist or oncologist, cancer doctor. Pero kapag tinanggal natin yun, kahit isang bote, kahit isang galon na cannabis ang inumin mo, hindi ka mahahay, gagaling ka lang. Eh since hindi na siya makakahay, makakagaling lang, pwede natin siyang tanggalin dun sa medical side. Pwede natin siya ilagay as food supplement. At yan ay pwedeng ireseta ng ordinary doctors na wala ng S2 prescription. Or even, over-the-counter siya. Magpunta ka sa butika, dapat mabibili mo na siya dahil hindi ka naman mahahay. Hindi ka makatulog, eh di bumili ka nun, mas makakatulog ka. May anxiety attack ka, eh di bumili ka nun sa butika, hindi mo na kailangan S2 prescription dahil hindi ka mahahay, hindi siya magiging habit forming. In that case, matutugunan ang nasabi ni Dr. Jan Chope, yung anong impact nito sa mas maraming tao, hindi na 100 tao. We're talking of 100,000 or maybe 1 million people. Di ba, Doctor? Baka may dagdag ka pang... yes. Maganda po yung nabanggit ni Dr. Richard tungkol po sa mga pasyente na matutulungan ng marami pong pasyente ito pong medical marijuana na ito. Matanong ko lamang po kay Dr. Tiope. Sir, nabanggit nyo kanina yung Cannabis Development Authority. Paano po yung maging sistema nito? Paano buuin itong Cannabis Development Authority na ito? At ano po ang kanyang purpose? Kasi po yung sa panawagan at sa panukala ni Congressman El Rey Villapuerte, nung aking nabasa ito, this would be the agency that would manage the cannabis distribution and cannabis regulation. Kasi nga po ang cannabis ay isang espesyal na dahon o espesyal na halaman na kung saan kailangan ng espesyal na tugon. Ano po nung panahon ni Marcos, nakita niya yung mga espesyalisasyon sa iba't ibang matandang Marcos, sa mga iba't ibang crops natin, nung nakita noon na yung coconut ay isa sa mga tinayo niya yung Philippine Coconut Authority. Di ba? May National Tobacco Authority. So sa ngayon, malawak ang panawagan sa medical cannabis. Kung hindi tayo magtatayo ng isang lehitimong organisasyon at may otoridad
para i-regulate ito, maaring mahirapan tayo. Nandun nga po sa hearing, pinag-uusapan, dapat daw po DOH ang mag-handle nito. Ang usapin dito, this is a special plant or a special medicine na hindi maaring masakop na rin ng DOH sa puntong ito. Pagkat there would be what? Kasi magiging cash crop itong medical cannabis na kung saan tayo na mismo ang mag-export sa ibang bansa ng mga ito sa dami ng plantasyon na nare-raid natin at hinuhuli na hindi naman natin pinapakinabangan, pero pag ito'y naging legal, pagkakakitaan ng ating pamahalaan ang mga plantasyon sa Benguet at sa iba pang lugar. Diba? At pag pinagkakitaan to, anong magiging impact nito sa ating lipunan? Revenues and taxes. It would create employment. Diba? Trabaho. So marami itong epekto na makikita. Ngayon, kung papahandle natin to sa DOH lamang, ano ang kanilang mandato sa usapin ng negosyo? Diba? Sa usapin ng eksportasyon. Doon lang sila sa konseptong technical sa medisina. Pero the crop authority would handle all aspects, business, medical, and even regulations na sinasabi natin. Kaya yung sabi ko nga sa Kongreso noon dapat daw FDA ang mag-manage nito. Pag natayo na itong PCDA, mawawala na mandato ang FDA. Kasi sila na kaya tinawag na Philippine Cannabis Development Authority. They are the sole authority on this. Kaya yung FDA, ko lahat kinukuha, pati pati tawag dito yung bakuna ng baboy, gusto rin nila di ba pantao naman yung FDA, di ba? So minsan these are the things na nangyayari sa ating batas. Minsan may mga conflicts of jurisdictions na nangyayari. So doon sa FCDA, isasatama lang natin ang isang organisasyon na tututok dito. Remember, pag ito'y pinatupad mo ng walang malinaw na plano at organisasyon na hawak, maaring magkagulo ito. Kaya nga ang konsepto ng FCDA, ito is on the process and the conduct of a project study para tayo nagtatayo ng isang malaking organisasyon. Sa organisasyong ito, aalamin natin, ano ba ang magiging role, magiging function nito, bawat isa. At doon na rin papasok ang konsepto ng persepsyon ng bawat mamamayan kung ano ang magiging implikasyon nito sa lipunan. Sir, yung po kasing FDA, that is about food and drugs. Yeah. And they are all regulating about food and drugs and etc. Siguro kaya ho naisip ng ating mga mambabatas. But anyway, sa ilalim po ng PCDA, yung Philippine Cannabis Development Authority, ano po ang mga nakapaloob na tungkulin o kapangyarihan nito pong bubuin po na ito? That is still a good question. That's still on the work in process Kasi nga, in the work in process, there's the proposal. We're now conducting a study doon sa aspeto ngayon kung paano ang magiging formulation nito. Kaya nga nagiging model yung Philippine Coconut Authority tsaka yung National Tobacco Authority. At doon nakita naman natin sa NTA tsaka sa PhilCOA kung ano yung mandato nila. Wala naman nagkaroon ng problema sa konsepto ng jurisdiction Espesyalisasyon ang nakikita sa punto sa pagmamanage organisasyon. Remember, sa usaping ito ng technical na aspeto ng cannabis, onting doktor lamang ang nakakaintindi dito. Hindi porke doktor ka, nakakaintindi ka na ng medical cannabis. Kaya nga, bihira lang ang pwede magbigay ng prescription sa usaping ito. At pagdating pa sa pagpoproseso ng medical cannabis as a medicine, konti lang din ang may kakayanang factory o manufacturer na maaring magproseso nito para matanggal yung THC at iba pang mga elemento ng medical cannabis na maaring maging makasakit sa tao. Yun po. Thank you po, Dr. Jan. Yun, nabanggit yung proseso ng pag-aalis at sabi nga paghimay dito po sa kabuuang taglay ng cannabis. Ang Bauer Corporation, Doc Richard, ay bago mo sabi nga, sinuong itong bagay na ito, ano ba ang taglay na kakayahan ng ating korporasyon para itong medical cannabis ay ma-i-develop po natin? Mahigit 500 ang molecules or compounds na nilalaman ng cannabis. Kasama din siya ng mga cannabinoids, kasama din ang mga terpenes. Ang mga terpenes, naamoy niyo yung marijuana, yung sariwang marijuana, terpenes yun. Ang cannabinoids, mas hindi ninyo maamoy.
500 yan. Isa lang doon ang may psychedelic effect or hallucinogenic effect, ang THC. Kaya gusto nila magmarijuana para ma-high sila. Yung THC, actually nakakagamot din yon. Kaya nga kailangan ng S2 license o yellow prescription ng manggagamot bago ibigay kasi may effect yun na nakaka-high. Out of 500, isa lang yon. Pag tinanggal mo siya, matitira mga ibang cannabinoids, CBD, CBG, CBN, CBC, and so on. At napakarami pa mga terpenes. Nakakagamot din yon. May kakayanan ang BauerTech na himay-himayin, isa-isahin yan. Merong tinatawag na full spectrum. Pag full spectrum, yung 500 nandun. Pag sinabing broad spectrum, nandun lahat except THC. Merong isolates, isa-isang compound. At para maging gamot siya, kailangan tanggalin natin lahat yan, himay-himayin mo, isa-isahin ng 500 na yan, at paghaluin siya according sa pangangailangan ng sakit ng pasyente. Ilang milligrams ng CBD, ilang milligrams ng CBC, ilang milligrams ng THC ang ilalagay. Yun, medical cannabis. Pero pag tinanggal mo yung THC, dapat food supplement cannabis ang mangyayari dyan. Kaya ng BauerTech yun. At magugulat ka. Sa 10 taniman at processing at manufacturing na pinuntahan ko sa Thailand, magugulat ka. Wala ni isang gumagawa ng isolation ng compounds na yon. Yung pinuntahan ko sa Sacramento, California, nasa level 1 lang sila. Production of oil, which is broad spectrum. Ayun, madali lang yun. Ang tanong nga sa atin sa Kongreso, kaya nyo ba yon? Siyempre, kailangan nasagot ko, yes, kaya po. Actually, gusto ko sana sabihin yes, we can do that. 1 out of the 7 that we can do. Siguro Idudugtong ko pa. 1, which is the easiest out of the 7. siguro sa usaping ito, nung nasa kongreso kami ni Dr. Richard, merong nag-oppose, isang opposition eh. Yung opposition, actually na-optan dyan nga pagdating sa diskusyon. Kasi nga ang usapin ng hearing is for legalization of medical cannabis. Ang impression kasi ng karamihang tumututol ay sa konsepto na ng recreation cannabis. Na pag sinabi nila, nakakatakot yan pag naging legal, marami ng tao ang hit-hit o kaya titira daw nito o magtitake. Ang linaw-linaw ang pinag-uusapan po natin, medical cannabis, not recreation cannabis. Advance mag-isip karamihan eh. Pag naligal daw ang medical cannabis, maraming dadaming addict. Maraming, anytime daw, pwede ba yung itanim kung saan-saan. Kaya nga nandun yung coconut, yung cannabis authority to regulate na sinasabi. Natatakot sila sa experience ng ibang bansa na nag-open sa recreation. Kaya nga, ang sinasabi ko, dito, masusing pag-aaral. Kaya nga yung konsepto ng PISA, Timpuyog, yung pedagogy na sinasabi. Kayo mga vloggers na nandito ay makakatulong sa amin sa pag-educate sa mga tao sa esensya. Kasi maraming Pilipino ang miseducated tungkol sa usapin ng medical cannabis at medical marijuana. Kasi nung tayo mga bata pa, ang naitatak sa ating mga kaisipan, pag marijuana, humit-hit ka, addict ka. Di ba? Ngayon, pag yung isang pasyente na ginamot sa marijuana o medical marijuana, huhulihin pa rin kasi hindi pa decriminalize eh. Bawal pa rin. So dapat ngayon, sa usapin ng edukasyon, i-ready natin ang bawat mamamayan dito sa usaping ito. Kasi by this time, part pa rin siya ng dangerous drugs eh. Oo. Pero di ba, ang konsepto ng addiction, ito sa human factor, ito sa human behavior. Mas maraming namatay sa addiction sa alcohol, sa sigarilyo, sa kape, sa sugal, sa babae. Di ba? Diba? Naghirap pa. Pero ba kayo nakitang tumira ng marijuana na naghirap? Di ba? So, yung konsepto nito, yung addiction, hindi siya issue eh. It is more of what? It is more of a human factor na sinasabi. Anyway, you could be addicted to so many things. Maraming mga nakikita tayo sa merkado, sa ating palengke at sa ating supermarket na mga substance na halos pareho din ang epekto. 'Di ba pag ikay nalasing sa alak, nahihilo ka din, 'di ba? So pag sumobra ito, maaring magkasakit ka. Asukal, 'di ba? Addiction sa asukal ay delikado din.
So ang issue ng addiction ay mahirap maging argumento. Pag naging legal ang medical cannabis, maraming magiging addict na Pilipino. Yan ang sabi nila eh. Diyos ko, maraming addict sa telenovela, di ba? Ano nangyari? Tinamad na lahat. Hindi na umunlad ang lipunan, hindi na nagtrabaho, di ba? So ang konsepto ng addiction is a non-issue. Second, crime would rise up, sasabihin nila. Wala pang pag-aaral na sinasabi na ang mga gumagamit ng marijuana ay kriminal at naging kriminal. Pwede pa yung methamphetamine o shabu. Karamihan kasi talagang sila gising na gising. Ano bang epekto ng pag may psychedelic marijuana? Di ba? Tulog. Inaantok. Di ba? Paano pa magiging ano yon? Maging hyper. Di ba? So yung so yun yung mga dapat nating ituro. Kaya nga nung nag-uusap po ni Dr. Richard is that siguro it's about time to educate the people on what are good drugs and bad drugs na sinasabi. So dito sa usaping yan, nag-umpisa na tayo nga nandito na yung Philippine Bloggers Elite na magiging kaagapay namin sa pagbibigay edukasyon sa bawat Pilipino na sa pangangailangan ito na maisa legal ang medical cannabis pagkat maraming matutulungang may sakit. Sabi nga G, di ba? It would give way to the extension of lives of many people. Maraming tao ang napapaikli ang buhay pagkat pinagkait sa kanila ang ganitong medisina. Siguro it's about time for us to extend their lives. Alam nyo, di ba, kung meron lang siguro sa ibang bansa na minsan yung nagpapile ng class suit, marami mapapile ng class suit na namatay yung isa for the denial of the medical cannabis, di ba? Sinasabi nila, ito lamang ang gamot, pero dininay pa rin yun, di ba? So maraming aspeto yan. So it would extend the life. It would not shorten your life. That is the medical cannabis. Yan pong mga salitang pinagkaitan ay lagi ko naririnig kay Boss Richard Nixon Gomez yan eh. Kasi sinasabi niya, nandiyan eh, tumutubo na lang at nakukuha natin sa ating likas na yaman yung marijuana. Bakit tayo nating paggamit at ipinagkakait natin, Boss Richard? Yeah, if I may just add a little bit about PhilCADA or Philippine Cannabis Development Authority as proposed by Congressman El Rey Villafuerte of Camarines Sur. Sa proposed House bill and proposed Senate bill on medical cannabis, may sinasabi doon na isang committee that should be created to monitor itong cannabis. Cannabis Council something. At kasama doon FDA, DOH, kasama mga law enforcers, NBI, PDEA, DDB, PNP. Kung titignan nyo, ang nandun lang is more on enforcement of the law. At para kapag ganun lang, meron DOH at FDA, asa ng DOST? Science and Technology. Asa ng Agriculture? Wala. According to sa dalawang proposed na yon, Cannabis Council na yan, mukhang ang pinupunto doon is importation. Di ba? Walang involvement of science, walang involvement of technology, walang involvement of agriculture. Wala. Ngayon, doon sa PhilCADA, ang naiiba, kasama may representation ng agriculture, may representation ng science and technology. Ibig sabihin, locally done. Itatanim locally. Anong malay ng FDA sa pagtatanim? Marunong na ba sila? Anong alam ng DOH sa pag-harvest ng halaman? Kaya nandiyan ang Department of Agriculture sa PhilCADA proposal, Philippine Cannabis Development Authority. Nandiyan ang Department of Science and Technology na siyang kaagapay ng BauerTech sa cloning na ginagawa namin ngayon, mga tissue culture, as ginagawa namin mga isolation of compounds, kaagapay natin ang Department of Science and Technology. And the Department of Agriculture is very much involved sa mga proyekto, sa mga taniman ng BauerTech ng mga halamang gamot. Kaagapay na ng BauerTech and DOST at Department of Agriculture, meron na tayong mga taniman eh. Ang kailangan na lang doon, palitan o ilagay doon ang cannabis. Then, that becomes PhilCADA. Kasama na rin doon ang mga law enforcement agencies. Yung nga po ang minsan nakaka-dismaya o nakakagulat din dun sa formation eh. As if the assumption is that if we legalize marijuana
marami kagad violators. Kasi lahat ng nilagay, law enforcers eh. Ganun ang nangyari. Di ba? In reality, it's a medicine. Ang sabi medicine, this is not for recreation. Anong uhulihin natin sa pagbebenta ng gamot para gumaling ang isang tao? Di ba? Remember, si Dr. Richard na-mention yung DOST. Isa yun sa isang aspeto rin. Once we legalize medical cannabis, it would create more research and development for further use of cannabis other than medicine. Siguro. Kasi marami siyang ma-explore. Kasi ngayon, hindi tayo makapag-research and experiment on what are the other things that we could do from medical cannabis. As of now, it's purely medicine. Remember, if it goes as a legal crop, maaari na itong i-hybrid sa iba pang mga halaman na maaari pang ma-develop para maggamot ang mga sakit ng mga may karamdaman. Sa ngayon, hindi ito magawa. Maaring hindi ito magawa dahil illegal nga. Sa konsepto ng science and technology at pag-eksperimento, kaya nga nung nagtatanong was there an experiment on the or a study regarding medical cannabis? The effects. Alam niyo po, when you conduct research, there's the control group and the experimental group. Hindi pwedeng gawin po yun kasi illegal ang cannabis. Alam nga naman yung isang grupo, patirahin natin ng pakuinin natin ng medical cannabis, yung kabila, hindi. Doon pa lang, pagbabawalan na tayo. Di ba? So, naghahanap sila ng study. How can we conduct the study if it is still illegal? So, it would create more studies as studies would evolve to other studies for the betterment of the development of the medicine. So, yun po. Thank you, sir. At anyway, bago tayo mag-digress pa sa iba pang mga issues, narito rin at panauhin natin, kasama natin si Inventor Mark Paragoso. Siya ay consultant ng Dangerous Drugs Committee sa House of Congress. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Meron at po ba yung mga narinig ko kay Dr. Richard at kay Dr. John, eksakto. At meron lang po akong isususog, may dadagdag ako. Alam nyo, pag ito natuloy, this will diagnostic po. It will diagnose the system of our government. Example, corruption, etc., etc., yung mga kalokohan. It's about time that we have to do it now, as early as now. Kasi pag na-diagnose na mayroong problema ang system, pwede natin baguhin. Agad-agad. Di ba? So, it will diagnose the system. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po. Doon sa ating mga kasama, may mga katanungan pa kayo, open ng ating table. But anyway, sa ilang pang lakay. What about your importasyon, Doc? Hindi ba pwede babaan yung halaga ng importasyon? Alam niyo po, meron sa usaping iyan, meron na nga tayong crop dito. Dapat nga tayo nag-export, hindi nag-import eh. Sa dami na nahuli dyan, mangangailangan pa ba tayo? Kasi sa konsepto ng importasyon, may agenda yung ibang mga tao dyan sa aspetong yan. So, sa konsepto nga, sabi nga dito, this would be a cash crop ng Pilipinas na kung saan tayo mismo mag-export. Kasi unang-una tropical ang ating bansa. Sa ibang bansa, hindi sila pwedeng magpalago ng cannabis. So, so yung mga nahuli ng PIDEA, ng PNP, ng mga marijuana plantation, pag yan naging legal, pagkakakitaan na yan. At pwede pang export sa ibang bansa. At marami pa tayong mga lupa na nandito sa ating bayan. Regulasyon lang ang kailangan. Remember, yung mga lupang yan na illegal, saan napupunta yung kita niyan? Wala, dun lang sa mga cultivator ng marijuana. Hindi naman napapasok sa gobyerno yan. Naibebenta nila yan. Pero once it is legal, the government would now earn revenue through taxes and create more job dun sa mga tao once it is regulated and legalized. Hindi ko talaga maintindihan ba't pagpipilitan importasyon. Wala daw tayong kakayanan magtanim. Nakapunta na ba kayo sa plantation ng cannabis? Nakapunta na ba kayo sa mga bundok na puro cannabis? Tapos sabihin, wala tayong kakayanan. Kahit wag mong pakialaman yan, iwan mo lang siya dyan. Tutubo at tutubo. Bunutin mo, sunugin mo. After 6 months, balikan mo. Ganun uli karami yan. Tapos sasabihin ng gobyerno, wala tayong kakayanan magtanim. Mukhang, I don't know, taga Mars pa sila, taga Jupiter.
So, Sir Jan, tanong ko lang kasi, ano ba yung pumipigil talaga dyan sa pag-legalization ng medical marijuana or cannabis? Hindi kaya yung importation talaga dahil ayaw nila na talagang tayo ang kumita. Imbis na sila lang, ayaw nila yung bayan. Alam mo, Aaron, sekundarya na lang yung importasyon eh. Kasi sa konsepto ng ekonomiya at politika, isa yan sa mga pumipigil. Matagal na itong naipropose eh. Number 1 pumipigil, edukasyon. Sabi ko sa'yo, miseducated tayo tungkol sa esensya nito. Pangalawa, komersyo at monopolya. Anong ibig sabihin nito? Ang mga malalaking pharmaceutical firm, ayon sa mga aming pag-aaral at research, sila ang pumipigil dito. Bakit? Kasi pag ito ay naisakatuparan at maging legal at maging medisina, maraming tao, ang mga pasyente, ang gagaling. At ang kanilang mga synthetic na mga gamot na ginagamit ay mababawasan na ng kita ang kanilang mga big pharmaceutical firm na sinasabi. So ang nangyari, even sa RH bill, it's an open book that there are pharmaceutical firms that sometimes lobby in Congress to prevent the passage of law regarding drugs. Sa Amerika, sa ibang bansa, nangyayari yan eh. Pangatlo, sabi mo importasyon. Actually, sa importasyon, sa pag-uusap, wala pang pag-aaral na sinasabi na maaaring importasyon ang pumipigil dito. Pero pag ito ay nasa katuparan na, maaaring pumasok na rin ang konsepto ng importasyon diyan. Pagkat marami na rin ngayon, lalo nandito na ang China, sila ngayon ang pinakamaraming plantation sa China ng medical cannabis. Sila nga ang sinasabing good model sabi nila sa usaping yan. So, pinakamabigat po dito, sabi ko sa inyo, edukasyon. Kaya nga, it's about time to educate them Now, the second, sabi ko ulitin ko sa inyo, the big pharmaceutical firm, how could we prevent this? That's the thing How could we prevent this? So, let us lobby to Congress. Kaya nga yung mga medical cannabis advocate, they should have the advocacy to what? To educate people, to tell to the media, even to write your congressman, kung meron kang itatayong mga grupo tungkol sa kanilang mga advocacy, siguro ngayon yung mga pasyente o kaya yung mga Pilipino ng advocacy ay medical cannabis, magbuklod-buklod at magsama-sama. Kasi yung advocacy niya, ang puwersa ngayon dun sa mga congressman at senador na ating ipasa ito. Kasi pag di namin ito pinasa, hindi na sila marire-elect, di ba? Kung tutusin natin, it is not a question of maipapasa ba ang medical cannabis law sa Philippines? No, it is not that question. The question is, kailan maipapasa? 60 bansa na sa buong mundo. Tatanggi pa ba tayo? Hindi pa ba tayo maniniwala? NBA, pinakamalaking basketball organization sa buong mundo. Hindi na ngayon kinakailangan, hindi nakasama ang marijuana sa kanilang dangerous drugs testing. Olympics, hindi nakasama ang marijuana sa kanilang dangerous drugs testing. Ibig sabihin, hindi ito nakakasama sa isang tao, at hindi rin ito nakaka-addict. Dahil kung nakaka-addict o nakakasama, hindi nila gagawin. Napakaraming basketball superstars sa NBA, pati boxing, si Mike Tyson, pati sa MMA, yung mga mga top stars dyan, ay alam na gumagamit ng marijuana at gusto nilang maipakalat ito, sila ay may mga plantasyon ng marijuana ngayon para makatulong sa marami pang mga atleta. Kapag yan ay ginawa sa Pilipinas, alam niyo ang projections, by year 2030, 7 taon na lamang mula ngayon, a global cannabis trade will be $180 billion. $180 billion. If the Philippines will act now or by next year, maisabatas ito. Kaya pa natin humabol ng 2% dyan, which is about $3.6 billion annual revenue for the Philippines. Hindi ibig sabihin na Pilipinas lang ang market natin. Maaari tayo mag-export sa France, Germany, Netherlands, or Switzerland, mga bansa na hindi nila kaya mag-outdoor farming ng cannabis dahil sa kanilang klima. $3.6 billion projected annual revenue ng Philippines from cannabis. I-translate ko na lang sa buwis. Local government na buwis at national government can earn by as much as 40 billion pesos annually by year 2030 if the Philippines will act now.
Kung nagpakipot ang Pilipinas, para bang sinasabing hindi namin kailangan ng 40 billion pesos annually na buwis? So, Sir Richard, yung ang Bauer Tech, kasi binabanggit mo yung mga figures na yan na talagang nakakalula kung talagang mangyayari. But if ever, God willing, bumukas tong oportunidad na bigyan kayo ng license to operate at mag-process ng mga gamot from marijuana, kakayanin ba ng ating kapasidad ng Bauer Tech Corporations? Meron tayong 3 taniman na ngayon. Taniman ng mga halamang gamot. Region 1, Region 2, Region 3. Bahain man, bagyuhin man na isa o dalawa dyan. Meron naman siguro matitirang isa. Region 1, 2, and 3. Gaano kalaki ang ating mga plantation na yan? We have access up to 900 or 1,000 hectares per area. Per area. So, i-multiply mo by 3 yan. And kada plantation na yan, we have processing facility. Initial processing nandun. At ang Bauer Tech ay nakaredy sa manufacturing. Ang Bauer Tech ay napuntahan na ng FDA. Ang Bauer Tech napuntahan na ng Department of Agriculture. Ang Bauer Tech ay napuntahan na ng Department of Science and Technology. Ang Bauer Tech ay napuntahan na rin ng PIDEA at ng ilang mga kongresista. Sang-ayon sila, nagulat sila. Meron palang pasilidad sa Pilipinas na may kakayanan na gawin ang medical cannabis na pinagpipilitan ng marami. Walang kakayanan ng Pilipino. Yun, nung napuntahan nila, na-realize nila, hindi pala totoo yun. Kung naman sa proseso ng gamutan na pinakikinabangan natin from marijuana, Doc Richard, so anong pinakabagay na in demand ngayon at kailangan maibigay natin sa merkado sa ating medical field o medical community na manggagaling po sa marijuana? Just to explain a little bit, cannabis. Cannabis, di ba? Nung tayo elementary o high school, pinag-aralan natin sa science, meron tayo mga different systems of the body. Cardiovascular system, respiratory system, digestive system. Meron palang endocannabinoid system, which is found in the brain. Yun ang responsible for making us feel good. At paano na-activate yun? Kailangan ng mga cannabinoids. Without cannabinoid, ang saya na ng lahat, nag-party-party sila, ikaw malungkot. Dahil hindi nakakarating yung feel-good hormone doon sa endocannabinoid system mo. And how is that activated? With the use of cannabinoids. Cannabinoids, maaring makuha sa mga cannabis. Cannabis, meaning marijuana. Ano ang mga karamdaman na magre-resulta kapag kulang ng cannabinoid sa katawan? Depression, anxiety, sleep disorder. Bukod pa sa napakarami, ha? Hindi ko alam kung bakit nung nausong, hindi ko alam nung internet o nung nag-lockdown tayo, nag-COVID-19, biglang naglabasan ng taong may anxiety. Napansin nyo? Biglang naglabasan ng mga taong may depression. Ito ang gamot sa naging side effect ng COVID. Ito ang gamot sa side effect ng lockdown. Last week, ilang kabataan ang kausap ko na merong anxiety at mayroong depression. Ang tingin nila sa sarili nila, pangit. Pag may nakita silang nalungkot doon, biglang nagpapanik attack, hihimatayin, naninigas. Chinek ko, kahapon lang, may kausap ko isang dalaga, 17, 18 years old. Biglang nagpanic attack, natumba. Chinek ko, respiration, pulse rate, 70. Chinek ko, paghinga niya, okay. Chinek ko, hindi naman nangingitim ang ibig sabihin, may oxygen siya sa blood. Ichinek ko dito, hindi rin siya namumutla. It is all in the mind. Nagkaroon siya ng anxiety. At hindi lang siya, ilang kabataan ang may anxiety na kausap ko last week. Ilan sila? At sila ay pwedeng gamutin ng medical cannabis. Thank you, sir. Mukhang tinamaan ako doon. Yung tingin, pangit ako. Pero kailangan ko lang palang magmarijuana para maging magandang lalaki ako. Lakay, baka may tanong ka. Sa ating mga vloggers, may mga So, Doc, tanong pa. anong nakita mo? Sa ilang taong kang nakipagkwentuhan sa mga ganito advokasya? Anong nakikita mo na Okay, sa konsepto ng advokasya, isang malinaw na advokasya to para tulungan ang bawat Pilipino. Sa konsepto ng nasyonalismo at patriotismo na tinatawag, ito isang masasabi nating patriotismo at nasyonalismo sa atin kung saan nais nating isagip-sagipin ang buhay ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang pagsagip sa buhay ng ating mga kababayan ay isang patriotismo rin tinatawag.
pag-aalay kung saan makita natin ang bawat Pilipino ay tumutugon para pagsilbihan ng bawat isa. Sa advokasiyang ito na nakikita natin ng legalisasyon, marami tayong makikitang Pilipino ang ma-extend ang kanilang buhay. Ang problema nga lang, inuulit ko, edukasyon ulit. Kailangan ng edukasyon. Nung mga nakaraang advokasya noon na sinisigaw, wala ang konsepto ng edukasyon dito. Kasi medically, mag-uusap tayo medically, wala na tayong pag-uusapan. Kasi proven na eh. Pero sa konsepto ng mindset ng tao, alam nilang proven, ayaw ko kasi napaniwala sila na pag ikaw ay nag-take ng marijuana, adi ka. So yun ang dapat maibago. Alam nyo, palaging yan na lang eh. Ang tagal-tagal nang sinasabi, medically, wala na tayong argumento. Lahat nandyan na. Science would tell, walang problema sa marijuana. Pero ayaw tanggapin ng bawat Pilipino. Ang iniisip kagad, adi ka, papatay ka, gagawa ka ng krimen. Kaya po nililegalize ito para sumagip ng buhay, mag-extend ng buhay. Wala pong mambabatas ang gagawa ng batas para pumatay ng kapwa-tao. Ito pong batas na to ay sumagip. Ang problema nga, Lakay, sabi mo nga, napakatagal ng advokasya, political will of the different congressmen and senators, na minsan siguro yung iba ay nasisilaw sa paglalabi ng mga malalaking korporasyon para hindi may sakatuparan. So, paano gagawin ng bawat Pilipino dito? Mag-ingay po tayo. Kailangan yung advokasya. Kasi pag walang advokasyang ganyan, walang iingay, sabi ko sa inyo, maghihintay pa tayo siguro ng 100 Congress. Wala na tayo dito. At hindi pa rin malilegalize ang medical marijuana. Matagal na po itong issue since the 1970s. Meron na mga proposals, pero inabot hanggang ngayon. Kasi nga, the mindset of education. We are miseducated, misled by these people na sinasabi, taking marijuana is dangerous. The point is that it is not dangerous. It is a medicine. Kaya nga sabi nung yung nasa Congress kami, yung isang nanay na kung saan yung kanyang anak ay pinagtitake ng marijuana, wag niyo naman kaming isiping kriminal. Ginagamit ko lang yung aking anak. So, simpatsya at pag-aaruga ang ating kailangan makita at ingay ng bawat Pilipino sa pangangailangan nito para sa ating bayan. At speaking of Filipino, at tayo meron ng isang pharmaceutical company owned by Filipino, ang Bauer Tech Corporation ni Boss Richard, na talaga namang handang-handang sumuong sa malaking hamon na ito. Tanong from radio. Lang umaga po. Sa interview kay Secretary Herbosa ng DOH kahapon, siya po ay sumasang-ayon sa pag-aaproba ng medical cannabis. Ano po ang reaction niyo, sir? Kahapon sa kanyang sa isang forum at sinabi ni Secretary Herbosa. In fact, yan din ay nabanggit noong congressional hearing last week sapagkat may ilang tauhan ng DOH at ilang tauhan ng FDA ang parang masyadong defensive, pumapalag, ayaw nila ng legalisasyon ng cannabis. At may isang kongresista doon nagsabi, why don't you go back to your office and talk to your boss? Dahil ang boss nyo ay sang-ayon sa legalisasyon ng cannabis. Huwag na kayong kumontra, ang boss nyo nga gusto. Which is, yun din ang sinabi niya kahapon. Correct. Tama, dapat progressive ang pananaw. Hindi yung nakakahon sa teknolohiya noong 1960. Tawag doon, dinosaur na. Sir, makasingit lang. Hanggang ngayon kasi, ang Philippine Medical Association, ito po yung samahan ng mga doktor sa ating bansa, mga physician, mga generic doctor, etc., etc. Hanggang ngayon, kontrang-kontra sila para gawing legal ito pong cannabis na maging sangkap na gamot. Ano sa tingin nyo, bakit hinaharang ito ng mga doktor sa ating bansa, especially ng Philippine Medical Association, gayong ang DOH, sabi nila okay sa kanila, at marami pang sektor ang nananawagan na gawin na pong legal ito na maging sangkap ito pong paggamit ng marijuana bilang sangkap ng gamot. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan? Bakit ito mga doktor na ito ang humaharang at kumukontra para ito ay gawing legal? I will answer that in two parts. Part number one,
may isang kongresista na inis na last week sabi, hindi ba kayo nagbabasa ng mga researches ng Harvard at saka mga modern researches? Sinasabi, hindi nakaka-addict, hindi nakakamatay yan. Bakit outdated na kayo? Dinosaur na kayo. That's number 1. And number 2, meron silang regular webinar na ginagawa nung mga nakalipas na buwan. At doon sa webinar nila, may mga screen sharing sila. At may disclosure sila dapat. May isa sa kanila nagkamali na na-share ang kanyang disclosure. At na-screenshot yun kasi recorded yun nasa Facebook yun. Hindi naman pwedeng babaguhin yun. Nakalagay doon, I was paid by a pharmaceutical company to give this lecture. Ano yan? Naka-screenshot yun. Recorded. To add up, nandun din ako sa kongreso noon. Yung case noon that ang lahat ng kanilang inopen up na argumento ay usually apprehension o yung pag-aagam-agam na mangyayari pag ito'y naging legal. Sasabihin nila, base sa mga studies na nangyari sa Thailand, marami naging addict, ganito. Ang usapan dito is usaping medical at siyensya. So, naihayag na natin ang siyensyang na argumento. Wala silang maipakitang scientific explanation na kung saan itong medical cannabis ay masama sa kalusugan ng ating mga kababayan o sa kalusugan ng tao. Siguro kung maniniwala kami dito, if they would present a scientific evidence na itong medical cannabis is really bad for the health, siguro sabihin nila. Pero ang sinasabi lang palagi base sa mga research na nangyari sa Thailand, sa ganito, nung naging legal, maraming addict, pero naging ganito. So iba na yun it's a non-issue because the issue right now is more of the medical cannabis. Kaya nga, nung tinanong to, sabi ni isang congressman, ang issue natin dito, medical cannabis, hindi recreation. Oo. Paulit-ulit sila. They are all looking at the problem of recreational cannabis. We just concentrate on medical cannabis. Kanina, sinabi niyo yung sa DOH, agree si Secretary. Di nyo ba alam nung nakaraang halalan sa isang debate, tinanong ni Angelo Palmones si Senator Bongbong Marcos, pabor po ba kayo sa legalisasyon ng medical marijuana? Sumagot ang Pangulo. Hanapin nyo sa YouTube, hanapin nyo sa ang sabi ng Pangulo, ako ay pabor. Basta ito ay limitado lamang sa medicinal na aspeto. So, anong problema? Pati Pangulo gusto. Sila lang ang ayaw. Di ba? Alright, on that note, siguro marami pang gusto magtanong pero we're running out of time. Yes, sir. May dadagdag po ako. Apo. Ang problema kasi, itong mga 1970s, wala pang technology. Kasi hindi pa nila wala pa yung nanoscience, yung yung advance na tayo ngayon, may technology na Na-discover na pwede paghati-hati yung 500 na nabanggit kanina ni Doc Richard pwede nang hiwalayin. So, advance na ngayon ng science. In other words, meron na tayong expertise. May technology na. So, huwag sila matakot. Yun lang po. Ang isang sinasabi doon, meron daw nakita ang Pangulo ng PMA, na-search daw niya sa internet. Isang nanay, nag-cannabis, nag-drive, na aksidente, patay. Kaya delikado ang cannabis, pambihira. Parang si Marites ang pangalan niya. Ilang tao ang lasing, nag-drive, patay. Ilang tao ang nag-text, nag-drive, patay. Ilang tao, di ba pag uminom ka ng cough syrup, nakalagay doon, don't operate machine, don't drive. Pag uminom ka ng antihistamine, anti-allergy, nakalagay doon, huwag ka magdadrive, huwag ka mag-ooperate ng machine. Pag meron ka medical cannabis, huwag ka mag-drive, huwag ka rin mag-ooperate ng machine. Ano pinakaiba sa cough syrup, sa antihistamine, and so on? Ano pinakaiba sa texting at saka sa alak? Huwag mong gagawin kapag nagdadrive ka. At hindi yung sapat na dahilan ang nakita sa internet na isang nanay na nag-cannabis at na-aksidente namatay. Hindi sapat na argumento yun para ipagbawal ang legalisasyon ng medical cannabis in the Philippines. Note, Sir John. Po, dun sa usaping yon, hindi lang maraming mga halaman na kung saan meron ding epekto pero hindi tinitignan ang epekto. Alam niyo po yung psychedelic mushroom.
So, magic mushroom. Maraming umaano niya, pero bawal ba yung mushroom? Pero anytime, napupulot lang nila. Di ba? So, it's about time siguro, marami din sana silang tignan ng mga bawal. Kasi yung psychedelic, yun, nakakabura talaga ng pag-iisip. Nakaka-blank. Marami na akong nakilala na kung saan kumain o himit-hit ng psychedelic mushroom, talaga naging ulyanin at naging nabura ang memorya. Pero ito hindi bawal. Pero hindi rin siya gamot, ha? Pero itong cannabis, gamot. Hindi, gamot ito na ginagamit lamang ng iba sa sinasabi ng magiging addict because of the hallucination. So it's about time also for the government and also the law enforcers and even the lawmakers to look at other na medyo nakakagulo o nakakabura ng isipan ng bawat Pilipino. Hindi lang marijuana, marami pang corruption po. Idugtong ko na lang sa magic mushroom na yan. In the next 14 days, may special session na mga gumagamit ng magic mushroom na yan. Pupunta sila sa isang private resort sa Zambales. Private resort at lahat sila ay magte-take ng magic mushroom na yon. Overnight sila. At siguro yung salitang bawal na gamot siguro pag-aralan na rin kasi gamot tapos bawal. But anyway, on that note, maraming salamat mga kaibigan natin sa media, sa social media at the same time sa lahat ng dumalo po sa atin ngayon sa ating Medical Health Forum. Until next Monday, salamat po. Salamat po.